Narinig ni Clay ang boses ng kanyang ina at kinusot ang kanyang mga mata. Nagising ang bata at binati ito ng magandang umaga. Tinanong ni Elijah ang bata kung nagawa niya ang lahat ng iyon sa isang gabi. Sumagot si Clay na mas mabuting sumama sa isang mahabang paglalakbay kasama ang hukbo, at ito ang pinakamainam na magagawa niya sa ganoong kaikling panahon. Pagkatapos, tinanong ng ina ang bata kung ang kanyang mahika ay nananatiling saliado, dahil tanging isang salamangkero na may hindi bababa sa ikapitong ranggo lamang ang maaaring gumawa nito. Sa tugon, sinabi niya na ito ay dahil kay Vela, dahil ibinahagi niya ang kanyang mahikang hangin, at ngayon ay nakasilyado siya sa mahiwagang kristal na nagpapagalaw sa sasakyan. At ang lahat ng ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang piraso ng candy para sa bata. Matapos iyon, niyakap ng ina ang kanyang anak at sinabi na sa kanyang napapanood, napagtanto niya na ang kanyang anak ay naging isang ganap na adulto na. Sobrang saya niya, ngunit hindi niya maiwasang malungkot. Bilang sagot dito, sinabi ni Clay na siya ay palaging magiging isang bata para sa kanyang ina. Sinabi ni Elijah na tama ang kanyang anak, kaya kukunin ni nanay ang 2 unit para sa kanyang sarili. Tinanong ng bata ang kanyang ina kung paano ito nauugnay sa anumang bagay. Sumagot ang babae na siya mismo ang nagsabi na palagi siyang magiging bata para sa kanyang ina, at ang mga bata ay palaging dapat makinig sa kanilang ina. Sumagot si Clay na hindi ito makatarungan, ngunit wala siyang magagawa. Pagkatapos, sinabi ng bata na kinuha ng kanyang ina ang 2 bungo, at tila kakailanganin nilang gumawa ng ilan pa. Sinabi ni Zinnie sa kanyang kapatid na isang mahirap na landas ang naghihintay sa kanila. Pagkatapos, lumingon ang bata kay Tio Joe at sinabi na upang magamit ang sasakyang ito, hindi na kailangan ng kabayo. Tinanong din niya kung ano ang ginagawa ni Zinnie doon. Napagtanto ng bata na ito ay gawa ng kanyang ina, kaya hindi na nakakagulat na kinuha nito ang 2 bungo mula sa kanya. Naisip din ng bata na ang titulong ibinigay ng hari ay may kasamang pagmamay-ari ng 2 kabayo habang takot na takot ito. Napagtanto ni Clay na kung sa anumang paraan ay yayanigan niya ang katayuan at tiwala sa sarili ng hari muli, malamang na hindi niya maiiwasan ang mga problema. At ngayon, matapos inumin ng kanyang nakababatang kapatid ang halamang nagbibigay ng immortalidad, mapanganib para sa kanya na manatili sa Stormwind. Matapos iyon, yumuko si Clay at nagsimulang bigkasan ang kanyang panunumpa. Lumingon siya kay nanay, tatay, at lolo at sinabi na nagdulot siya ng problema sa kanila, ngunit nangangako siyang patutunayan ang kanilang mga inaasahan at magiging pinakamalakas sa mundong ito. Lumingon ang hari sa lolo ng bata at sinabi na ang kanyang apo ay napakabata pa ngunit hindi pangkaraniwang matalino na. Tinanong niya ang kanyang lolo kung hindi ba nila siya si Sanduan. Wala nang dahilan upang manatili pa roon. Bilang tugon, sinabi ng lolo na ipinadala niya ang kanyang tauhan kasama ng bata, kaya dapat ay magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, naisip ni Arsobispo Shixing na ang lolo ng bata ay isang matandang tuso at nananatili lamang siya roon dahil nag-aalala siya na baka sila ng hari ay magtanim ng patibong para kay Clay. Gayunpaman, sa kasamaang palad para sa kanila, isang hakbang pa rin ang nauna ng hari at ng arsobispo. Naisip niya na hindi makakarating ng buhay ang batang ito sa lalawigan ng Borek. Pagkatapos noon, masayang inihayag ng bata na aalis na sila, at ang kanilang patutunguhan ay ang lalawigan ng Borek. Makalipas ang ilang sandali, ang hukbong pinamumunuan ni Clay ay naglalakad sa isang manyabeng bangin. Tinitingnan ni Clay ang kanyang lobo kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Sa wakas, tinanong ni Zinnia ang kanyang kapatid kung bakit siya patuloy na tumitingin sa bowl ang iyon. May nakita ba siyang kawili-wili? Bilang tugon dito, sinabi ng batang lalaki na hinahabol sila mula pa sa Stormwind, ngunit ngayon, ang lalaking ito, nang walang dahilan, ay biglang naunang lumihis sa landas. Bilang sagot dito, sinabi ni Uncle Joe na maraming bandido at magnanakaw sa King Fengorge. Ngunit kahit sinusubukan nilang suhulan ang mga ito, hindi pa rin sila maglalakas loob na salakayin ang pamilya Dragonblood. Gayunpaman, sinabi ng bata na hindi sila dapat maging kampante. Dagdag pa niya, paparating na ang taglamig, at ang kanilang mga supply at pagkain ay isang napakagandang target. Sinabi rin ng bata na kung ang mga magnanakaw ay hinahabol ang kanyang kaluluwa, nangangamba siyang may mga taong handang magbayad ng malaking halaga para sa kanyang ulo.
Pagkatapos, humarap si Clay kay Uncle Joe at sinabing kailangan niya ang kanyang tulong. Sinabi ng bata na balak niyang pinan ang kanilang tagasunod at kumita ng pera. Pumayag si Uncle Joe. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang lahat. Sinabi ni Uncle Joe na papadilim na at kailangan nilang magtayo ng kampo at tiyakin ang kaligtasan ng pagkain. Sinimulan ng mga tauhan ang pagsunod sa utos. Gayunpaman, sa oras na iyon, may isang taong nagmamasid sa kanila. Isang lalaking nakasuot ng balat ng isang hayop. Siya pala ang pinuno ng isang pangkat ng mga bandido na tinatawag na Wolf's Tooth, na nakabase sa King Fen Gorge. May isang itim na espiritong lumulutang sa tabi niya. Tinanong ng pinuno ang espirito kung ang kanilang binabantayan ay talaga bang ang pamilya Dragon Blood. Sinabi rin niya na malakas ang pangalan ng pamilya, ngunit hindi siya sigurado kung gaano kalakas ang isang hukbong pinamumunuan lamang ng isang bata. Bilang tugon dito, sinabi ng itim na espiritu na natanggap na ng lalaki ang mensahe at siya na mismo ang dapat magdesisyon kung ano ang gagawin. Pagkatapos nito, nagpaalam ang espiritu at naglaho. Isinuot ng lalaki ang balat ng hayop at sinabing oras na para kumilos. Matapos nito, nalaman na mayroon siyang sariling pangkat. Sinunod nila ang utos ng kanilang pinuno. Sa una, nagtago ang lahat sa mga palumpong, ngunit kalaunan ay bigla nilang sinalakay ang kampo ni Clay. Sigaw ng pinuno, papatayin nila ang lahat at kukunin ang mga supply dahil hindi sila makakaraos sa taglamig kung wala ang mga ito. Sinimulan ng mga bandido ang pag-atake sa mga kabalyero, ngunit napansin nilang unti-unting natutunaw ang mga ito. Doon napagtanto ng pinuno na isang patibong pala ito, ang mga kabalyero ay gawa lang sa nyebe. Biglang bumaba mula sa taas si Clay at sinabing inaasahan niyang makakalaban niya ang mga totoong bandido, ngunit tila isang grupo lang ng mga bata ang kanyang nakaharap, at nasayang lang ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paggawa ng mga papel. Matapos nito, iniutos ni Clay sa kanyang hukbo na hulihin ang mga bandido ng buhay. Sinimulan ng mga kabalyero ang pagsunod sa utos ng batang Panginoon. Nang mapagtanto ng pinuno ng pangkat na nahulog nga sila sa isang patibong, alam niyang may pag-asa pa sila. Ang kailangan lang niyang gawin ay dakpin ang batang ito, at pagkatapos ay susunod na sa kanya ang iba. Bigla niyang inatake ang bata, ngunit matagumpay na napigilan ni Clay ang kanyang pag-atake. Isang napakalaking blok ng nyebe ang bumagsak sa lalaki. Matapos nito, lumapit ang bata sa nakahandusay na lalaki. Iniutos ni Clay na sabihin ng lalaki kung sino ang nagpadala sa kanya at nagbabala na kung hindi ito sisigot, papatayin niya ito. Sumagot ang lalaki na siya ang pinuno ng pangkat na tinatawag na Wolf's Tooth at hindi siya natatakot kay Clay, kaya wala siyang balak sabihin kahit ano. Pagkatapos, sinabi ng bata na sa ganitong kaso, babaguhin niya ang impormasyon tungkol sa lalaki. Nagluto si Clay ng tupa, at sa sandaling sumandaw ang pabango ng masarap na niluluto, wala ni isa sa mga kabalyero ang nakakita pa ng ganoong klaseng pagkain noon. Ang palayok na ito ay ginawa ni Ginoong Clay, sabi ng bata. Noon pang matagal na panahon, sa isang malamig na araw ng taglamig, kinuha ito ng kanilang mga ninuno, at ngayong gabi, ito ang eksaktong kailangan natin. Dagdag pa niya, kung sakaling kulang pa ito, may isa pang buong tupa na handa kong lutuin. Sa sandaling iyon, iniihaw ng bata ang isang tupa sa isang patpat sa ibabaw ng apoy. Pinuri siya ng kanyang mga tauhan bilang isang tunay na kabalyero, hindi lamang sa kanyang husay sa pakikidigma kundi pati na rin sa kanyang katalinuhan. Samantala, ang pinuno ng mga tulisan at ang kanyang mga tauhan ay nakagapos sa mga matitibay na kahoy na krus. Naamoy nila ang masarap na pagkain, at ang kanilang mga sikmura ay kumakalam sa matinding gutom. Isa sa mga tauhan ng tulisan ang lumingon sa kanilang pinuno at nagsabi, hindi na ako makatiis. Ang batang ito ay talagang walang awa. Sige na sana kung iniwan na lang niya tayo rito upang mamatay sa lamig, aniya, pero hindi, nagdesisyon pa siyang pagtawanan tayo at kumain mismo sa harap natin. Ngunit ang pinuno ng tulisan ay hindi natinag. Ayokong makarinig ng anuman, sagot niya ng malamig. Dahil kung ang aking mga tauhan ay hindi makatiis sa isang piraso ng karneng tupa, hindi sila tunay na lalaki, mga bata lamang sila. Maya-maya, lumapit ang bata sa harapan nila, may hawak na isang piraso ng karne. Malamig talaga rito, aniya, pero sa tabi ng apoy, napaka-komportable at init-init. Idinagdag pa niya, kakaluto lang nito,
napakabango ng hita, at ang karne sa palayok ay sobrang lambot at masarap. Nagpatuloy siya, nakakaawa kayong tingnan, gutom, giniginaw, at walang magawa. Marami akong panestos, wika niya, ngunit maaari ko lamang itong ibahagi sa aking mga kasamahan. Sayang lang. Dahil dito, isa sa mga tauhan ng tulisan ang hindi na nakapagpigil. Sumigaw ito at sabay sambit kay Clay, sumusuko na ako. Hindi ko na kaya ang gutom. Hinihiling kong tanggapin mo ako sa iyong grupo. Kasunod niya, sumuko rin ang isa pang tauhan ng tulisan. Ngunit galit na galit ang kanilang pinuno. Mga taksil, sigaw niya, hindi ko kayo patatawarin. Subalit kalmado lang ang bata. Matalino ang taong marunong magmasid, sagot niya. At ang sinumang handang sumuko ay maaaring pumunta sa mainit na palayok at kumain. Sa utos ni Clay, lumapit ang isa sa mga kabalyero at kinaligan ang dalawang sumukong tulisan. Mga duwag, bulong ng pinuno ng tulisan. Walang utang na loob. Isa sa mga sumuko ay yumuko bilang paghingi ng paumanhin. Napakabango talaga ng pagkain, aniya, hindi ko kinaya ang sarili ko. Idinagdag pa niya, kung sakaling mamatay ka sa lamig, gagawan ka namin ng disenteng libingan. Muling lumapit ang bata sa pinuno ng tulisan, may hawak na isang piraso ng karne. Wala nang saysay ang iyong paglaban, sabi niya. Dahil kung hindi mo sasagutin ang tanong ko, ang mga tauhan mo na mismo ang magsasabi sa akin. Kaya bakit hindi mo nalang samantalahin ang pagkakataon? Napabuntong hininga ang pinuno ng tulisan, halatang naiinis. Ngunit matapos ang ilang sandali, napilitan siyang kumain. Biglang sumigaw si Tio Joe. Tama na ang pagkain. Sagutin mo ang tanong ng batang Panginoon. Sino ang nasa likod ng pag-atake sa pamilya Dragon Blood? Tumikim ang pinuno ng tulisan at tiningnan ang paligid. Sa ibang pagkakataon, hindi ko susubukang atakihin ang pamilya Dragon Blood, aniya, pero ngayong taon, dumating ng mas maaga ang matinding taglamig. Napakaraming nagugutom na tao ang umaasa sa akin sa kabundukan. Wala akong ibang pagpipilian. Tinanong ng bata ang lalaki kung anong klaseng kagutuman ang tinutukoy niya. Sagot ng lalaki, ang mga maharlikang pamilya sa Stormwind ay namumuhay ng marangya, walang pakialam sa kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan. Dagdag pa niya, naging mahirap ang taon, walang nagbaba ng buwis, kaya't marami ang napilitang tumakas sa kabundukan at naging mga tulisan. Ang grupo ng Wolf's Tooth Gang ay may libu-libong kasapi, at sa ibang pangkat, mas marami pa. Lahat ng tao ay nagugutom, laging kapos sa langis at inuming tubig. Biglang may lumitaw na isang lalaki at nagsabing may paparating na isang batang maharlika mula sa pamilya ng Dragon's Blood, na may daladalang napakaraming supply ng pagkain. Nap-icon si Uncle Joe nang marinig niyang tinawag ng lalaki ang batang Ginoo na, mababa, kaya't agad niyang hinugot ang kanyang sandata. Ngunit agad namang umatras ang lalaki at binawi ang kanyang sinabi, tinawag na niyang Ginoo, si Clay. Humarap si Clay kay Uncle Joe at sinabing ayos lang, dahil wala namang masamang intensyon ang lalaki. Hiniling niya sa kabalyero na hayaan na lamang ito. Pagkatapos, sinabi ng bata na batay sa mga pahayag ng lalaki, mukhang may iba pang mga pangkat ng tulisan. Kaya naman tinanong niya kung bakit patuloy silang kumukuha ng bagong kasapi. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi siya tulad ng iba, minsan na rin siyang naging isang naghihirap na tao na napilitang umakyat sa kabundukan, kaya't hindi niya kayang iwanan ang mga tao sa kanilang paghihirap. Hindi tulad ng ibang mapagsamantala, lubos niyang nauunawaan ang sitwasyon. Dagdag pa niya, kapag may dumarating na mga biktima ng sakuna sa lungsod, ang mga sunod sa Niren ay pinapahintulutang manatili, ngunit ang iba ay ginagawang alipin. Hindi niya ito matanggap, kaya't ipinatapon siya sa bangin kung saan pinakamatindi ang kondisyon ng pamumuhay. Ngumiti ang bata at sinabing tila isang, makatarungang tulisan, ang lalaking kaharap niya. Pagkatapos, idinagdag ni Clay na lilinisin niya ang bangin upang magkaroon ng kalayaan ang lalaki sa hinaharap. Nabahala ang lalaki at sinabing imposibleng gawin iyon, dahil alam na ng iba pang mga tulisan na naroon si Clay. Nakahanda na silang labanan siya, may mga patibong at iba pang plano na upang pigilan siya. Dagdag pa niya, kahit pa magtagumpay ang bata, hindi niya basta-basta makokontrol ang bangin, isa itong utopia, isang lugar na hindi maaaring mapasailalim sa isang namumuno. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Clay.
Sinabi niyang tutulungan niya ang lalaki na burahin ang bansag na tulisan. Ang tanging kailangan lang gawin ng lalaki ay sundan siya, ang iba, siya na ang bahala. Tinanong niya ito kung ano ang iniisip niya. Matapos nito, iniabot ng bata ang isang espada sa lalaki. Sinabi ni Clay na isa itong mandirigma at alam niya kung anong klaseng espada iyon. Sinabi ng bata na kung siya ay matatalo, maaaring kunin ng lalaki ang espada at bumalik sa kabundukan upang ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang tulisan. Ngunit kung mananalo siya, kailangang mangako ng habang buhay na katapatan ng lalaki sa kanya. Sinabi ng lalaki na ito ay isang mahiwagang espada at may kaugnayan sa isang dragon. Tinanong niya ang bata kung talagang ipupuste niya ito at kung maaari ba niya talagang angkinan ito kung sakaling manalo siya. Sinagot siya ng bata na ganoon nga. Sa huli, pumayag ang lalaki sa kasunduan. Sa sandaling iyon, lumapit si Uncle Joe sa batang Ginoo at sinabing ang King Feng Gorge ay halos walang kriminalidad at mayroon lamang silang 3,000 kasapi, kaya marahil mas mabuting umiwas na lang sila. Bilang sagot, sinabi ni Clay na nauunawaan niya ang pag-aalala ng kanyang tiyuhin, ngunit hindi nila ito magagawa. Tiniyak ng bata na may isang taong mahusay na naghanda, at sigurado siya rito. Ang tinutukoy niyang tao ay walang iba kundi si Arsobispo Shisen. Ipinaliwanag ni Clay na kung susubukan nilang umiwas sa labanan, mas lalo lamang silang mag-aaksaya ng oras at lakas. Kapag sinalakay sila ng hindi inaasahan, magiging lubhang pagod na sila sa mahabang paglalakbay at hindi na makakapaglaban ng maayos. Kaya mas mainam na sila ang unang kumilos. Idiniin din niya na kailanman ay hindi tatakas o matatakot ang pamilyang Dragon's Blood. Dagdag pa ng bata, nang sinabi niyang plano niyang kumita ng pera, ang tunay niyang ibig sabihin ay ilalayo niya ang kanilang grupo mula sa mga humahabol sa kanila. Ngunit ngayon, mukhang mas malaking gantimpala ang kanilang makukuha. Tinanong ni Tio Joe kung ano ang nais niyang ipahiwatig, ngunit sa halip na sumagot ng direkta, ngumiti lang si Clay at sinabing ito ay isang sekreto. Mabilis na kumilos si Joe at inihanda ang ilang daang pinakamahuhusay na sundalo ayon sa utos ng kanyang batang Panginoon. Habang pinagmamasdan niya ito, napagtanto niyang tunay ngang hindi mahulaan ang kilos ni Clay, at ito ang kanyang likas na kagandahan. Sa kanyang puso, naniwala siyang ang batang ito ang magiging pag-asa ng mas maliwanag na kinabukasan para sa pamilyang Dragon's Blood. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob ng isang silungan sina Clay, ang pinuno ng grupo, at si Tio Joe. Gamit ang kanyang mahiwagang kristal na bola, pinagmasdan ni Clay ang mga bandido at napansin niyang nasa pinakamahina nilang estado ang mga ito, kaya ito na ang tamang pagkakataon upang umatake. Tinanong niya si Tio Joe kung handa na ang lahat. Tumango ang lalaki at sinabing ayon sa plano ng batang Panginoon, nakapwesto na ang mga sundalo sa pasukan ng bangin. Ang kanilang estratehiya ay simple ngunit epektibo, sisilaban nila ang kuta ng mga bandido, kaya't mapipilitan ang mga ito na tumakas palabas, kung saan naghihintay ang kanilang hukbo upang tapusin sila. Mahigpit na ipinag-utos ni Clay sa kanyang mga tauhan na maging handa, huwag gumawa ng ingay, at huwag magpakita ng kahit anong liwanag upang hindi mahalata ang kanilang presensya. Samantala, ang pinuno ng grupo ay nagbigay ng babala, hindi siya bahagi ng labanan, kundi responsable lamang sa daan. Kung sakaling pumalpak ang plano, iiwan niya agad sila ng walang pag-aalinlangan. Hindi nila alam na sa di kalayuan, isang lalaking nakasuot ng itim na balabal ang tahimik na nagmamasid sa kanila. May mapanuksong ngiti sa kanyang labi habang pabulong niyang sinabi na hindi pala ganoon kadali ang batang ito. Hindi lang ito umiwas sa labanan, pinili pa nitong umatake. Idinagdag pa niya na ang mga bandido ay hindi mapagkakatiwalaan, kung hindi siya kakampi ng mga ito, siguradong nilipol na sila ng batang iyon. Sa isang iglap, nagpadala ang lalaking ito ng isang maliwanag na senyales sa langit, na agad nagpagising sa mga bandido. Napalingon sila, naguluhan sa biglaang liwanag, at napagtanto nilang may umatake sa kanilang kampo. Nakita rin ni Clay ang kakaibang senyales at agad na unawaan, may nakatuklas ng kanyang plano. Gayunpaman, hindi siya natinag. Sa halip, mariin niyang sinabi sa kanyang hukbo na kailangang magmadali. Hindi na nila dapat alamin kung sino ang nagbigay ng babala, ang mas mahalaga ay maaga nila ang lugar bago pa makapaghanda ang mga bandido. Sa gitna ng tensyon, iminungkahi ni Vela na baka mas mabuting umatras na lamang sila.
Ngunit walang pag-aalinlangan ang sagot ni Clay, kung may sinumang magtatangkang tumakas, siya mismo ang haharap sa kanila. Mabilis namang sumugod ang mga bandido upang salubungin ang hukbo ni Clay, determinado silang tapusin ang laban. Alam nilang kung mapupuksan nila ang mga tauhan ng pamilyang Dragon's Blood, sila ang kikilalaning mga bayani ng bangin. Isang bandido ang malakas na sumigaw, ipinaalam sa lahat na kung sino man ang makapugot ng ulo ng batang iyon ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Habang bumibigat ang tensyon, magkatalikuran sina Clay at Tio Joe, parehong handa sa nalalapit na sagupaan. At sa sandaling iyon, nagtanong ang tiyuhin. Kung sigurado ba siya na dapat silang magdepensa dahil ngayong natuklasan na sila, mas mabuting umalis na sila doon. Bilang tugon, sinabihan siya ng bata na mag-relax at sinabi niyang may ilang plano siya tungkol dito. Sinabi niya kay Joe na may plano siya ngunit hindi niya ito magagawa nang walang tulong nito. Dagdag pa ng bata, nakapwesto na ang lahat ng bandido at hiniling niya sa kanyang tiyuhin na pigilan sila roon bago siya bumalik. Sa sandaling iyon, nakisali sa usapan ang pinuno ng grupo at sinabi niyang imposible ito dahil daan-daang tao lamang ang susubok na pigilan ng halos 20,000 bandido. Para itong pagpapadala sa lahat sa tiyak na kamatayan. Tinanong ng bata si Tio Joe kung naniniwala ba ito sa kanya. Sa sagot nito, ngumiti ang lalaki at sinabing hindi pa siya nakarinig ng ganitong uri ng taktika kaya hindi niya alam kung ano ang balak gawin ng bata, at isa itong kabaliwan. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit nananalaytay ang sigla sa kanyang dugo. Iniutos ng lalaki sa kanyang mga kabalyero na lumusab at ipakita sa mga bandido ang tunay na lakas ng pamilyang Dragon Blood. Sumigaw ang mga kabalyero para sa kasaganaan ng pamilyang Dragon Blood at saka umatake. Lubos na nagpasalamat ang bata kay Tio Joe at sinabi niyang kailangan lang nilang pigilan ang mga bandido ng kaunting sandali at babalik siya agad. Hinawakan ng bata ang pinuno ng grupo sa braso at sabay silang tumakbo papunta kung saan. Tinanong ng lalaki ang bata kung iniwan nito ang kanyang mga kabalyero para makatakas. Sa galit, inutusan ng bata ang lalaki na ipakita ang daan bago niya ito pakawalan. Napansin ito ng isang lalaking nakasuot ng balabal, na siyang nagbigay ng senyales sa mga bandido. Inakala niyang biglang sisilake ang bata ng mag-isa. Gayunpaman, napagpasyahan ng lalaki na samantalahin ang pagkakataon at tapusin ang bata mismo. Sa sandaling iyon, sinabi ni Vela kay Clay na may sumusunod sa kanila. Sinabi rin niya na ang taong ito ay isang magician na may ranggong pampito at hindi kakayanin ng bata na labanan siya. Tinanong ng babae kung kailangan niyang ipahiram ang kanyang lakas. Sinagot siya ng bata na kakailanganin pa nila ang kanyang mahika mamaya, kaya hindi nila ito dapat gamitin ngayon. Bukod dito, may mga paghahanda ng ginawa ang bata kaya wala silang dapat ipag-alala. Inisip ng bata na sa ganitong sitwasyon, magpupukas ang mga bandido sa pakikipaglaban sa pangunahing puwersa, at tanging ang lalaking gustong pumatay sa kanya ang susunod sa kanya. Ibinunyag ng taong ito sa mga bandido ang kanilang lokasyon at plano. Sa oras na iyon, inilabas ng bata ang isang bote ng lason. Palihim na lumapit sa kanya ang lalaking nakabalabal mula sa likuran, ngunit agad siyang lumingon at naibuhos ang lason sa mukha ng lalaki. Napayuko ang lalaki at hinawakan ang kanyang mukha. Sinabi ng bata na ito ay lason mula sa siyam na ulong Hydra, kaya mas mabuting huwag na niyang subukang gumamit ng mahika, kung hindi ay mamamatay siya sa mas matinding paghihirap. Biglang sumugod ang lalaki sa bata at hinawakan ito sa leeg. Iniangat niya si Clay mula sa lupa at sinimulang sigawan ito. Tinawag niya itong hanggal na bata at sinabing nagkamali ito sa paniniwalang mapipigilan siya ng lason ng Hydra. Ngunit biglang may naramdaman siyang matinding sakit sa kanyang mga kamay. Nakita niya kung paano natutunaw ang kanyang balat at laman. Sa sakit at matinding takot, napasigaw ang lalaki, hindi niya inasahan ang matinding epekto ng lason na damaloy sa kanyang katawan. Napasigaw siya, pilit na inuunawa ang nangyari, at tinanong ang batang si Clay kung ano ang kanyang ginawa. Sa malamig ngunit tiyak na tinig, ipinaliwanag ni Clay na ang mga Hydros ay gumagamit ng lason hindi lamang bilang proteksyon kundi upang tunawin din ang mahika ng kanilang kalaban. Hindi ito isang simpleng lason, ito ay isang sumpang tumutunaw sa sinumang lumalaban dito gamit ang mahika. Sa kabila ng matinding sakit, nagpilit pa rin ang lalaki na gumamit ng mahika, ngunit ito mismo ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak.
Nilamon siya ng sariling kahibangan, at sa isang iglap, naglaho siya sa lason. Natahimik ang buong paligid. Ang mga mata ng mga nalalabing tauhan ay puno ng takot habang ang pinuno ng pangkat ay lumapit kay Clay. Bagamat may pangamba sa kanyang puso, hindi niya maitago ang paghanga. Isang bata lamang, ngunit nagawa niyang talunin ang isang kalaban na may ikapitong ranggo, at nagawa niya ito sa isang patak lamang ng lason. Ngunit sa halip na ipagdiwang ang kanyang tagumpay, walang bahid ng kasiyahan sa mukha ni Clay. Sa isang malamig na tinig, sinabi niya, "Kung ako ang nagpakita ng awa, ako ang susunod na mamamatay." Subalit sa kabila ng kanyang panalo, may bahid ng panghihinayang sa kanyang tinig. Hindi niya nakuha ang anumang mahalagang impormasyon mula sa lalaki, isang pagkakamali na maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa hinaharap.